Noong ika-6 ng Marso taong 1981, pinagbabaril ni Marian Bachmeier, sa loob ng korte sa West Germany, ang isang 35 taong gulang na rapist, habang nililitis ito para sa pagpatay sa kanyang anak na babae. Agad na namatay at bumagsak sa sahig ang lalaki, matapos bumaon ng 6 na bala sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring iyon, naging kilalang personalidad si Marian Bachmeier. Ang kanyang sumunod na paglilitis, ay tinutukan ng publiko sa Germany. Ang publiko ay humihingi ng katanungan, na ang kanyang pagsisikap ba na ipaghiganti ang kanyang napatay na anak ay makatwiran. Ang anak ni Marian Bachmeier na si Anna Bachmeier ay walang awang pinatay. Ano ang kwento sa likod ng pangyayaring ito? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Bago pa siya pinangalanan bilang Revenge Mother ng Germany, si Marian Bachmeier ay isang struggling single mom, na nagpapatakbo ng isang pub o beer house noong 1970s, sa Lübeck, isang lungsod sa West Germany noon. Nakatira siya kasama ang kanyang ikatlong anak na si Anna. Ang kanyang dalawang nakatatandang anak naman ay kanyang ipinaampon. Inilarawan ang kanyang anak na si Anna, bilang isang, masayahin, open-minded at matalinong bata, ngunit, sumapit ang hindi inaasahang trahedya sa kanyang buhay, nang siya ay matagpo ang patay noong ika-5 ng Mayo taong 1980. Ayon sa investigasyon, hindi umano pumasok noon sa kanyang paaralan ang 7 taong gulang na si Anna, pagkatapos ng pagtatalo nila ng kanyang ina, at nalaman na lang nila sa araw na iyon, na hawak ng kanyang 35 taong gulang na kapitbahay, na isang lokal na butcher na nagngangalang Klaus Grabowski, na mayroon ng criminal record na kinasasangkutan ng pangmomolestya sa mga bata. Nang maglaon, nalaman ng mga investigador na pinanatili ni Grabowski si Anna sa kanyang bahay ng ilang oras bago niya ito sinakal gamit ang pantyhose. Nananatiling batid kung nakipagsekswal ba siya sa kanya o hindi. Pagkatapos ay itinago niya ang katawan ng bata sa isang karton at iniwan ito sa pampang ng kalapit na kanal. Si Grabowski ay inaresto noong gabi ring iyon, matapos alertuhin ng kanyang nobyo ang pulisya. Inamin ni Grabowski ang pagpatay ngunit itinanggi niya na inabuso niya ang bata. Sa halip, nagbigay si Grabowski ng kakaiba at nakakabagabag na kwento. Sinabi ng mamamatay tao na sinakal niya ang batang babae, matapos nitong subukang i-blackmail ito. Ayon kay Grabowski, sinubukan daw siyang akitin ni Anna at nagbanta na sasabihin sa kanyang ina, na minomolestya niya siya, kung hindi niya ito bibigyan ng pera. Nagalit si Marian Bachmeier sa kwentong ito ng lalaki, at makalipas ang 1 taon, nang humarap muli si Grabowski sa paglilitis para sa pagpatay sa kanyang anak, at kailangang makaganti siya. Ang paglilitis kay Klaus Grabowski ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Marian Bachmeier. Ang defense lawyer ni Grabowski, ay nagsabi na nagbago ang ugali niya, dahil sa isang hormonal imbalance na dulot ng hormone therapy na natanggap niya pagkatapos ng voluntaryong pagpapakapuo nito ilang taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang mga nagkasala sa sex sa Germany ay madalas na sumasailalim sa pagkakastrat o pagkapan para maiwasan na maulit pa, pero hindi ang kaso ni Grabowski. Sa ikatlong araw ng paglilitis sa kaso sa Lübeck courtroom, dumating si Marian kasama ang kanyang mga abogado, at tahimik at punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Walang nakakahalata sa mga galaw niya, kahit ang kanyang mga abogado. At nakatingin kay Grabowski na nagbibigay ng pahayag sa oras na iyon, habang nakatayo si Marian Bachmeier. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang .22 caliber Beretta pistol, mula sa kanyang putaka, saka itinutok kay Grabowski, at kinalabit ang gatilyo ng 8 beses. 6 sa mga putok ang tumama kay Grabowski, at namatay agad na bumagsak sa sahig ng courtroom. Gulat na gulat ang mga taong naroon, na shock silang lahat. Ayon sa mga saksi, may sinabi pa umano si Marian Bachmeier pagkatapos niyang barilin si Grabowski.
Ayon kay Judge Gunther Kroger, na nakausap ni Marian Bachmeier matapos niyang barilin si Grabowski sa likod, narinig niyang sinabi umano ng nagdadalamhating ina, na gusto niyang patayin si Grabowski. Dahil pinatay niya ang aking anak na babae. Gusto ko siyang barilin sa mukha ngunit binaril ko siya sa likod. Sana ay patay na siya. Dalawang pulis din ang nagsabing narinig nilang tinawag ni Marian Bachmeier si Grabowski na "baboy" matapos niya itong barilin. Ang nagdadalamhating ina na si Marian Bachmeier ay natagpuan ang kanyang sarili na siya ang nililitis para sa kasong pagpatay. Sa panahon ng kanyang paglilitis, nagpatotoo si Bachmeier na binaril niya si Grabowski sa kanyang panaginip at nakita niya ang kanyang anak na babae sa loob ng courtroom. Sinabi ng isang doktor na nagsuri sa kanya na si Bachmeier ay humingi ng sample ng sulat kamay, at bilang tugon, isinulat niya ito, "Ginawa ko ito para sa iyo, Ana." Pagkatapos ay pinalamutian niya ang sample ng 7 puso, marahil isa para sa bawat taon ng buhay ni Ana. Ayon kay Marian, narinig niya umano na gustong gumawa ng isang pahayag si Grabowski, na tinutukoy ang mga pahayag ni Grabowski na sinusubukan di umano ng kanyang 7 taong gulang na i-blackmail siya, ginagawa niyang sinungaling ang biktima na kanyang anak. Marami ang nagpahayag ng suporta at pakikiramay sa kanyang mga motibo, ngunit kinundena ang kanyang mga aksyon gayunpaman. Sa huli, noong 1983, ay hinatulan ng korte si Marian Bachmeier ng pinagplanuhang pagpatay at sinentensyahan siya ng 6 na taon. Noong Hunyo taong 1985, pinalaya si Marian Bachmeier mula sa bilangguan matapos bunuin lamang ang kalahati ng kanyang sentensya. Lumipat siya sa Nigeria, na kung saan siya nagpakasal at nanatili hanggang 1990s. Pagkatapos niyang hiwalayan ang kanyang asawa, lumipat si Bachmeier sa Sicily, kung saan siya nanatili, hanggang sa siya ay masuri na may pancreatic cancer, at bumalik ng Germany. Sa kaunting oras na natitira sa kanyang buhay, hiniling ni Bachmeier kay Lucas Maria Bomer, na isang reporter para kunan o i-video siya na nasa huling linggo na ng kanyang buhay. Namatay siya noong 17 ng Setyembre taong 1996, sa edad na 46. At inilibing siya sa tabi ng kanyang anak na si Ana. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.